Maingay ang kalsada. Busina ng mga sasakyan. Hi, I'm Chino Abaha. 40 years old. I'm a pastor and kasalukuyang nagpapastor sa isang church sa Taytay Rizal. Ang buhay ko dati ay nasasabi kong hindi okay, punong-puno ng takot, walang pag-asa, and nabubuhay lang sa araw-araw na kasalukuyang sumasabay lang sa agos ng buhay. Sa isang sulok, nakatayo si Chino. Minor de edad, nakasandal sa motor ng tropa. May sigarilyo sa kaliwang kamay. High school pa lang, sanay na siya sa bisyo. Sigarilyo bago pumasok. Inom pagkatapos ng klase. Sugal kapag may ekstrang pera. Mura kapag may maliliit na aberya. Maano ulam, ma? No, wala namang laman. Walang ulam. Uy pre, tara mamaya. Saan ba? Ulit tayo. Sige, saan yan? Diyan lang sa tapat nyo. Sinong kasama? Mga tropa, chat-chat ko sila mamaya. Tara, G. Walang problema. Putang inang tarantado ka ba? Tumitingin ka ba sa dinadaanan mo? Pre, chill lang. O ba't ganyan ka makatingin? Hinahamon mo ba ako? Pre, chill lang. Putang inang hayop to ah. Chill lang. Gago ka? Sige. Lumapit ka, hinahamon kita. Tuntukan o. Tol muna. Pre, shut lang tayo. Gagong hayop ka. Ako ay maraming mga biases sa past. Since high school until nag-graduate ako, nagtrabaho ako. Meron ako mga bisyo, mga biases. Nagiinom ako, nagsusugal ako. Kung ano-anong sinasalinan ko. Except lang siguro sa droga, pero marami akong mga bisyo. High school pa lang meron akong bisyo. Then, nung nag-graduate ako ng high school, nag-decide ako na mag-work. Hindi na ako nag-college kasi gusto ko agad makapag-earn ng pera. Sabi ko sa parents ko, gusto ko agad mag-work. Then, I work as a factory worker. Then, continue to do my biases. Tahimik ang hapagkainan. May simpleng ulam. Biglang nagsalita si Chino. Ma, gusto ko na magtrabaho para makatulong naman ako. Sigurado ka ba anak? Oo naman, ma. Kayang-kaya ko pong magtrabaho. Sige, tulungan kita. Pero ang totoo, gusto lang niyang makatakas sa pakiramdam na wala siyang patutunguhan. Hindi na siya nag-college. Hanggang kinalaunan, nakapasok siya sa isang factory. Gising. Trabaho. Diretso inom. Sugal hanggang madaling araw. Tulog saglit. Pasok na naman. Araw-araw ganun. Walang pahinga. Walang malinaw na pangarap. Walang direksyong tinatahak. Pero sa kabila ng may ingay na buhay sa labas, may tahimik na takot na bumabagabag sa kanya. Tuwing kumukulog, nanginginig siya. May paniniwala siyang kapag may masama kang iniisip, tatamaan ka ng kidlat. Nagkaroon ako ng mga bisyo pag-iinom. Yun talaga yung pinakamatinding bisyo ko pag-iinom. And then, walang kain. Paglabas sa trabaho, inom agad. Hindi na natutulog, trabaho. And then, syempre, araw-araw sabi ko meron akong takot, meron akong anxiety. Until I became sick, kakasakit ako. And, pero, nung nagkasakit ako, nagkaroon ako ng nervous breakdown na sabasak lagi yung ulo ko, nahirapan akong huminga. Akala ko mamamatay na ako that time. Bakit sila masaya? Samantalang ako andito sa kwarto. Hindi makalabas. Tuloy pa rin ito ako. Lord! Bakit ako? Bakit ako? Anong kasalanan nagawa ko? Bakit ako? Bakit ako?
Chino? Chino? Tol! Oh, pre, napadalaw ka. May sadya ka ata. Ngayon, hayaan sana kita lumabas eh. Hayaan, saan ba yan? Basta, sumama ka na lang pa. Putang ina. Parang dadalong isip ako sumama sa'yo kung anong klaseng yaya yan eh. Maganda itong pupuntahan natin, promise. Saan ba kasi yan? Mag-enjoy ka dito. Mag-enjoy, Diyos ko. Kilala kita. Ito parang tanga to. Hindi ka naman dadalhin sa masama eh. Wait lang ha, saglit lang. Pag-iisipan ko muna. Natutulog ako pero ginugulong mo ako eh. Teka. Bisa mo na, ilang beses na kita tinatawag sa bahay niyo. Nag-aalala rin ako sa'yo, Tol. Sigurado ka na hindi kalukuhan yan ha? Hindi nga. Gusto mo na mag-base ka na. Saglit, sige. Antayin mo ako dyan, magbibihis lang ako. Saglit lang to. O sige. Okay? Saglit lang ha, madali lang to. Oo, mag-aantay ako dito. Ang inaksi. Kung kailan kasi nag-isipis ako. Nagpapahiya. Oh, siya. Tara! Saan ba yan? Pucha. Kaya ba hindi ayos sumama? Bis na bis ka na oh. Simpleng bihis lang to. Saan ba kasi putang inang punta yan eh? Basta, mag-enjoy ka dito, promise. Okay ba yung forma ko? Okay yan, Tol. Mas Tara. mabahay sa'yo ah. Tangina, saan ba yan? Kamusta naman po yung buong buwan ninyo? Good morning po. Good morning. Hello po. Magandang umaga po. May kasama po kayo sa dinner. Sino po siya? Pwede mo po ba ipakilala? Ito si Chino ako pala. Matali kong kaibigan. Magandang umaga po. Makulipad nakapunta po kayo ngayon. Pwede po ba kayong magpakilala po kayo para magkalag po kayo ng bawat isa? No, tapos, syempre, nang nasa ganun lang kalagayan, nagtanong ako sa Lord, Lord, ano ba yung purpose mo sa buhay ko? Bakit nabubuhay ako dito sa mundo? And sabi ko sa kanya, kung bibigyan mo pa ako ng isang chance, gusto kong itama yung buhay ko. Gusto kong gawin yung mga hindi ko nagawa before, yung kalooban mo. I'll meet a missionary na nagba-Bible study sa aming kapitbahay, sa neighbor namin. I was invited, and then I saw myself na nagpapunta sa Bible study week after week. And then I started to know Christ more and decided to commit my life to Him. Mino, ginsan mo. Hiling na tayo sa Bible study. Ito na natin dito. Kamusta naman po kayo? Ano ginagawa namin ngayon? Ay, ito po, magandang umaga po. May kasama po pala kayo. Maaaring po kami pakilala sa amin para pakilala po yung bawat isa. Nakapito siya po si Chino. Last time ko. Maganda po ba? Mamaayo po kayo may Ito. Kasi sa ako nakalaan sa pamilya. maraming salamat. I-welcome po natin si Sir Kamusta po sa atin. Welcome po. Chi, kamusta ka naman? Kamusta yung buhay mo ngayon? Sa ngayon po, ayos naman po ako dito. Mag-isip at maraming mga bayan. Alam mo, Chi, marami nakakaramdam ng may pera, may trabaho, may mga pangarap na pero may kulang pa rin, no? Dahil alam mo sa puso mo na ang tangis ba ang makakabulong mo. Sabi nga sa Romans 3 verse 23, lahat tayo ay nagkasala. Ibig sabihin, walang perfecto sa atin. At sabi nga naman sa Romans 6 verse 23,
Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero hindi tayo pinagbayaan ng Diyos. Sabi nga sa Romans 5 verse 8, habang makasalanan pa tayo, namatay si Kristo para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At sabi naman sa Romans 10 verse 9-10, kung tatanggapin mo si Jesus sa iyong puso at kilalanin mo siya bilang Panginoon ng iyong buhay, ay maliligtas mo tayo. At sabi pa sa Romans 10 verse 13, lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ikaw, Chi, may tanong ako sa'yo. Handa ka na bang tanggapin si Jesus sa iyong buhay? Opo. Tutulungan kita sa panalangin. Sabay-sabay po tayong manalangin. Sa simpleng pag-uusap, sa simpleng panalangin, may bagong simula na palang naghihintay sa kanya. Nakapil ako ng belongingness and nakapil ako ng love na ganito pala si Lord. Mahal na mahal pala ako ng Panginoon. Simula noon, madalas na siyang dumalo sa Bible study. Linggo-linggo, naroon siya. Nung nag-attend ako ng Bible study, sinend nila ako sa isang church. Then nakilala ko yung isang pastor ko, na unang-unang kong pastor na napag-sharean ko ng ganitong klaseng problema kasi hindi ko nga ma-share kasi alam ko pagtawanan lang ako ng mga tao. Napakasimple lang yung problema mo, ganun. So, kinounsel niya ako na parang anxiety yun, ipag-pray kita sa Lord. So, pinafeel niya sa akin na kaya mo malagpasan lahat yan. May Diyos na nagmamahal sa'yo. Nandito kami kasama mo. Hindi man namin makuha yung problema na yan, pero sa journey mo na sa paglayag, kasama mo kami at ang Panginoon. Hanggang sa isang gabi na naginip siya. Nakatayo siya sa harap ng maraming tao. Pero ang tawag ng Diyos ay mas malakas pa kaysa sa takot niya. Hindi ako yun. Imposible. Hindi ko kayang gawin yun. At kahit ilang beses siyang umatras, ay hindi siya tinigilan ng tawag. Chino, bakit di mo itry mag-Bible school? Hanggang sa dumating ang araw na siya ay nagdesisyon na mag-aral sa isang Bible school. Hindi iyon naging madaling hakbang. Bawat araw ay may mga laban. Laban sa boses sa loob ng kanyang isipan na patuloy na bumubulong. Hanggang sa lumipas ang mga taon ng pag-aaral, pagsubok at panalangin. Hanggang sa dumating din ang araw na hindi niya akalaing mangyayari. Nakapagtapos siya sa isang Bible school. At kalaunan, ipinagkatiwala sa kanya ang pangangalaga ng isang simbahan, katulad ng kanyang napanaginipan. Pastor, Oh, bakit? pupuntahan sana kita sa bahay niyo. Bakit? Ano meron? Yung ano ko kasi, may sakit na sa bahay. Yung anak mo may sakit? Pastor? 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 Okay lang po ba kayo? Oh, okay na. Oh, tara, punta natin anak ko. Ito po siya, Pas. Ano ba nangyari sa anak mo? Nilalagnat po siya. Pina-check up ko naman Noon, po siya, pero sumusunod pabalik-balik siya ang sa loob Diyos niya. dahil sa takot na ilang araw na ba maparusahan. itong may sakit ang anak mo? Ngunit ngayon, Mag-uumik na po. sumusunod siya dahil naramdaman Gusto ko niya sana ipag-pray ang ko tunay din na pagmamahal ng Diyos. Ipag-pray natin siya. At ang pag-ibig na iyon ang nagpalaya sa kanya. Ngayong Kwaresma, ito ang paalala na dala ng kanyang buhay. Kung ang mundo ay tila natatakpan ng dilim, huwag kang mawalan ng pag-asa. May liwanag sa kanyang pumapasok kahit sa pinakamadilim na sulok ng puso. Kung nanginginig ka sa takot, tandaan mo ito. Ang Diyos ay hindi kidlat na nananakit. Siya ang ilaw, kanlungan sa gitna ng bagyo ng iyong buhay. Kung pakiramdam mo ay hindi ka okay, huwag kang lalayo. Huwag mong hintayin na kung kailan ayos ka, saka ka lang lalapit. Lumapit ka habang sugatan ka. Lumapit ka habang umiiyak ka. Lumapit ka kahit hindi mo naintindihan ang sarili. Dahil minsan, ang
pinakamalakas na bagyo sa buhay natin ay paraan ng Diyos para patahimikin tayo. Para mas malinaw nating marinig ang tinig niya. Minsan, ang kulog ay hindi babala ng parusa, kundi paalala na may Diyos na tumatawag sa pangalan. Ang batang minsan nanginginig sa tuwing kumukulog, ngayon ay matatag ng tumatayo sa gitna ng bagyo. Ang dating takot sa liwanag, ngayon ay siyang nagsisilbing ilaw para sa iba. At kung siya ang nakapagpalaya sa kanya, siya rin ang makapagpalaya sa inyo. Ngayon o bukas, kung kailan, handa ka na. Wake from your sleep, we're drying up your tears.